Kapag biglang dumating ang lungkot, when sadness come suddenly. Psalms 42:5, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag? Umasa ka sa Diyos. May pagkakataon na bigla na lang tayong nalulungkot. Wala namang malaking problema, walang nakaaway, walang masamang balita. Pero bigla na lang bumibigat ang iyong puso. Tumahimik ka, ayaw mong makipag-usap, gusto mong mapag-isa. At kapag tinatanong ka, okay lang. Pero sa loob mo, alam mong hindi. Minsan hindi natin maipaliwanag kung bakit tayo malungkot. Pero gusto nating magkaroon ng kasagutan. Hindi ibig sabihin na kapag malungkot ka, malayo ka na sa Diyos. Minsan, kahit ang taong naglilingkod sa Diyos ay nakakaranas din ng lungkot. Elijah, even after victory, sadness can come. 1 Kings 19:4, ngunit siya'y naglakbay ng isang araw sa ilang at naupo sa ilalim ng isang punong enebro. Katatapos lang ni Elijah makaranas ng malaking tagumpay sa Mount Carmel, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Pero pagkatapos ng victory, bigla siyang nalungkot. Tumakbo siya, napagod, at dumating siya sa puntong gusto niyang sumuko. Nakakagulat, hindi ba? Paanong magiging malungkot ang taong katatapos lang makakita ng himala ng Diyos? Pero ipinakita iyon ni Elijah dahil tao din siya. Minsan pagkatapos ng malaking tagumpay, bigla rin dumarating ang pagod at lungkot. At hindi ibig sabihin na wala ka ng faith. Pagod ka lang, nasasaktan ka lang, marami kang kinikimkim. At ang maganda, hindi siya iniwan ng Diyos. Pinagpahinga siya ng Diyos, pinakain at muling kinausap. You can love God and still have moments of sadness. Hindi masama ang malungkot. Ang mahalaga, huwag mong harapin ang lungkot na wala ang Diyos. Ikalawa, huwag mong hayaan ang lungkot ang magdikta ng iyong buhay. Psalms 42:5, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Umasa ka sa Diyos. Pansinin natin, kinakausap ng psalmist ang sarili niya. Parang sinasabi niya, bakit ka nalulungkot? Bakit ka nababagabag? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Umasa ka sa Diyos. Minsan kapag nalulungkot tayo, sinasabi natin yung feelings natin. Wala ng pag-asa, pero sinasabi ng Diyos, umasa ka sa akin. Sinasabi ng feelings, mag-isa ka. Pero sabi ng Diyos, hindi kita iiwan. Kaya tandaan, your feelings are real, but they are not always the final truth. Totoong malungkot ka ngayon, pero hindi ibig sabihin na malungkot ka habang buhay. Ikatlo, lumapit sa Diyos kapag malungkot. Sabi ni Matthew o ni Jesus sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba at kayo'y pagpapahingahin ko. At napakaganda nito. Kaya sinabi ni Jesus, ayusin mo muna. Hindi ibig sabihin na hindi sinabi ni Jesus, ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit. Sabi niya, lumapit ka, malungkot ka, lumapit ka, pagod ka, lumapit ka. Sapagkat alam natin na siya rin mismo ang nagsabing hindi kita iiwan at pababayaan man. So kung nalilito ka, lumapit ka. Lumapit ka, hindi mo man alam minsan kung bakit ka umiiyak. Minsan hindi mo naunawaan ng ilang bagay, lumapit ka. Hindi mo kailangan maipaliwanag lahat sa Diyos. Maaari mo sabihin, Lord, hindi ko alam kung bakit ako malungkot, pero kailangan kita. At sapat na iyon. Ikaapat, ang lungkot ay hindi ang katapusan. Awit 30:5, ang pag-iyak ay maaaring magtagal na isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. May gabi, pero may umaga. May pag-iyak, pero may kagalakan. May season ng lungkot, pero hindi ibig sabihin na doon ka na habang buhay. Tingnan natin si Elijah. Akala niya tapos na ang lahat, pero hindi pa pala. Yung panibagong assignment ng Diyos para sa kanya, your sadness may be a chapter, but it is not the whole story. Kung ikaw ay biglang nalungkot ngayon, huwag mo isipin na kalimutan ka na ng Diyos. Hindi mo kailangan may paliwanag ang nararamdaman mo, lumapit ka sa Kanya. Kung kailangan mo umiyak, umiyak ka. Kung kailangan mo magpahinga, magpahinga ka. Pero huwag kang susuko. Dahil ang Diyos na kasama mo sa panahon ng lungkot
ay siya ring Diyos na magdadala sa iyo sa panahon ng kagalakan. Kaya kapag dumating ang araw na bigla ka malungkot, sabihin mo sa iyong sarili, hindi ko man maintindihan ang nararamdaman ko, alam kong kasama ko ang Diyos. So umasa ka sa Diyos. You may be sad today, but sadness is not your destination. You may cry tonight, but tears are not the end of your story. May umaga pa. May pag-asa pa at higit sa lahat, may Diyos na kasama tayo. Patuloy na umasa at magtiwala sa ating mabuti at makapangyarihang Diyos at bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Magandang araw, pagpalain tayo ng Panginoon.